Leo, welcome sa iyong monthly reading. Check na natin ano yung mga dapat mong malaman, mga messages or energy. Sun, Moon, Rising, Venus, signs, Leo, or cross-watchers, any gender. Maraming salamat, Leo, for dropping by. Manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Syempre, kung bago ka, wag mo na rin sanang kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa aking YouTube channel. At kung hindi ka rin naka-like follow sa aking FB page, pa-like and follow na rin. Purple Team Meta Verified, may blue check sa dulo. Kung gusto nyo maka-avail ng special exclusive perks, services, products ko, dumiretso kayo sa aking FB page at subscribe po kayo doon. Subscription po yun. Hindi po yun like follow. Subscription. Ang katumbas nun sa YouTube ay membership. Okay? Future signs. Love life, Leo. So, maglalatag na tayo ng mga baramo at mamaya ay pag-uusapan natin yung mga yan. Future signs, love life, achievement. So, kamusta ka naman, Leo? How's life lately? Ako, laging rapture. Pero okay lang. Importante ay may life pa rin. Ang importante ay, alam mo yun, nakakasabay pa rin, nakakasurvive, kinakaya pa naman. Diba? Yun lang naman ang life. I-appreciate natin yung life natin. Ano man ang meron dyan. Kasi, our life is worth celebrating. Diba? Mahirap man ang ating buhay, no? Ito ay biyaya pa rin sa atin. Okay, so start na muna tayo dito sa mga cards mo bago tayo mag-tarot cards. Sabi dito, Leo, ano to? Future. Mukhang meron kang pagta-travel na gagawin sa mga susunod na weeks or araw ng itong month ng March. Something like overseas. Pwede kang mag-travel or meron daw bibisita sa'yo na traveler. Out of the country man ito or out of the city, ha? Sige, kunin nyo na lang kung anong nagre-resonate sa inyo. Pero merong something na enjoyable about this bisita. Kung sino man itong traveler, whether ikaw yung magta-travel doon sa lugar ng person na yun o siya yung magta-travel papunta sa'yo. Okay? Romantic man ito or hindi, ha? Masasabi dito merong social event, something enjoyable na naghihintay sa iyo related dito sa bisita mo or sa pag-travel mo doon kung ikaw man yung pupunta doon sa lugar niya. Sabi dito love life. So mukhang ano ba sinasabi? Ay, Leo, akala ko pa naman merong magandang balita sa love life. Pero ang sinasabi kasi dito ay pwede kang maka-encounter ng mga problema pagdating dito sa sa love life mo. Sinasabi dito kasi pwedeng magkaroon kayo ng problema ni person mo, may mga difficult situations or pagsubok na pwede kayong makaharap this month. Pero sabi naman doon, Leo, mariresolve nyo naman daw yung whatever problem or challenge na ma-encounter nyo ni person. Yan. Okay, so meron ka ring signs. Ano to? Wow, meron something dito na marireveal daw, Leo. It is something na related sa specific path na tinatahak mo or tatahakin mo pa lamang. And any doubts at confusion ay unti-unting makiklear. So, ayan, ha? Pay attention. May mga signs, may mga reveal dito. May mga, anong tawag doon?
mabibigyan ng ano eh, mabibigyan ng kaliwanagan yung path na yan eh, specific path na yan eh. Kaya lahat ng mga question mark sa isip mo, mga doubt, confusion ay masasagot niyang ano, ng reveal na yan. Achievement daw, Leo. Oh, ay, ang ganda. Sabi dito, meron kang achievement. Tapos, meron kang something na meron kang ano, alam mo yung parang malalagay ka sa spotlight. Eh no, nandun ka sa limelight eh. Ibig sabihin, kung negosyo to, nandun ka sa peak. Nandun ka sa napakaraming clients, customers, patok na patok, alam mo yun. Oo. Basta ito ay kumbaga ito ay glow up eh. Malalagay ka sa spotlight and limelight. Oh. Sabi dito, you've earned it. Ibig sabihin, deserve mo itong rewards na to, achievement na ito. Mapupunta ka sa limelight, sa spotlight dahil yan sa iyong hard work. Kaya deserve mo yung glow up na yan, yung spotlight na yan. Yun nga lang, pagdating daw sa family, pwedeng merong family member na maaaring magkaroon ng health concern. Na itong something na ito na may kinalaman sa health ng family member mo ay magbibigay sa iyo ng mga worries and sleepless nights. So when it comes to your love life, jowa, ano to, you have coffee cup, uy, merong connection dito na ano, pwedeng ito kakwentuhan mo lang noong una, madidevelop siya, Leo. Oo. Eto, nakakasabay mo lang sa ano, coffee break mo, nakakasabay mo lang siya dun sa ano, pantry or sa canteen ninyo during break time, and nakakabatian mo, nakakausap mo. Is something na madidevelop eh. Ayan no. Etong connection na to will evolve to the next phase. Ganda. So, merong some kind of transformation when it comes dito sa connection na ito. Leo, yes. Wow, sabi dito, ma-enjoy mo yung company netong person na to, na-enjoy niyo yung conversation sa isa't isa. I think this is from friendship to, from kakwentuhan to friendship into romantic connection. Okay? Basta, ano man yan, meron ditong something na magle-level up sa connection mo or kung may karelasyon ka na. Ganon din. Kung ito ay friend lang, yung iba sa inyo, mag-upgrade yan into romantic connection. Tapos yung iba naman na may mga kakonect, mga karelasyon na mag-e-evolve pa, magle-level up pa, mas magiging deeper pa yung love ninyo sa isa't isa, yung relationship ninyo. Kaya lang alam mo, Leo, may binabanggit dito about someone na obsessed sa iyo. Pwedeng itong person na obsessed is your twin flame. Itong person na to might come back to your life ng paulit-ulit. Hindi ko alam eh. Sabi kasi nila ganun yung twin flame eh. Itong person na to is may pagka-dependent, obsessive sa'yo, possessive, controlling. Oo. So, this is a separate energy. Batong kaninang binabanggit ko, this is another person, no? Yun yung twin flame na tinutukoy sa'yo. Na maaaring itong, hindi basta-basta mapuputol yung strings na naka-attach sa inyong dalawa niyang twin flame mo na yan. Kaya nga sabi ko, magre-reappear siya na magre-reappear sa buhay mo, whether you like it or not. Okay, according to the cards. So, let's go ahead sa iyong mga tarot cards. 10 of Swords, 8 of Wands reversed, 9 of Cups reversed, 8 of Cups reversed. You see,
I told you na merong person na mag-reappear sa buhay mo. And the Eight of Cups reversed came out. So, it's a confirmation part, diba? I trust my intuition often. Leo, this is a relationship na nag-end na eh. No? Pero yun nga, meron someone, sabi ko nga, I sensed two different persons, two different energies doon sa love life mo. One being yung sabi ko nga na meet, o hindi ko alam kung sa workplace yan or kung saan, sabi ko nga na wherein nakakausap mo lang, nakakabatian mo lang, nakakataasan mo lang ng kilay pag nasasalubong mo, and then eventually nakakakwento-kwentuhan mo na, and eventually naging friend na, and eventually mag-evolve into a romantic connection. But there's the other energy, the other person na nafe-feel ko nga, na sabi ko na twin flame connection mo siya. And yun yung sinasabi siguro na something na nag-end na sa'yo. Pero andun yung napipintong pagbabalik again nitong person na buhay mo. Itong person na to sa buhay mo. So sabi ko nga, because this is your twin flame, this person will reappear. Will keep on reappearing sa buhay mo. Kasi meron kayong strings attached. Soul or soul connection, soul attachment. Ewan ko ang kung tama ba yung mga term ko, bahala na, hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. So, another thing with the Ten of Swords is pagtatapos. Kung ano man itong pagtatapos na ito, Leo, it is rock bottom na kasi. Pag sinabi nating rock bottom, naabot niya na yung sukdulan, yung hangganan. So, wala na talaga. Inevitable na yung ending. Ito yung mga situations wherein guguho na lang talaga. Mag-e-end na. Okay? The good thing about the Ten of Swords, Leo, is it will give you relief once na matapos na yan. Ito yung term na gasgas na napaulit-ulit ko sinasabi na oo, may ending. Oo, pwedeng naging difficult, masakit. Pero ito na yung period na makakahinga ka na, makakaluwag ka na, matatanggal na yung tinik sa lalamunan mo dahil dito sa ending na ito. Matatapos na rin yung matagal mo ng pagsasuffer dyan. Okay? But sometimes, yung Ten of Swords na yan kasi, lumalabas yan kapag nagkakaroon ng mga betrayal. No? It could be na yung reason ng ending ng relasyon ninyo na itong person na to is siguro ang root cause is betrayal. Pwedeng ganun. Okay? Pwedeng magkaroon ng mga misunderstandings dito, Leo, miscommunications. I can also see mga tao na pwedeng nai-insecure sa'yo. Gagawan ka nila ng intriga, ng chika, chismis. Kasi, pwedeng nainggit sila sa iyo eh. You could attract jealous, envious people dahil dito sa special attention or spotlight na binibigay sa iyo ni universe. Siguro yun yung reason bakit maraming dito, inggitero-inggitera. They will create drama, they will talk about you. Okay? Nine of Cups reversed. Okay, meron something with the Nine of Cups reversed, Leo, na hindi ka magiging very happy about. Kasi pwedeng disappointment kasi itong Nine of Cups na parang hindi natupad yung gusto mong matupad or mangyari. Or hindi mo nakuha yung gusto mong makuha dito sa situation na to. Yun lang naman yung reason nun, Leo. Kung nangungulekta ka, something about sa collection mo, na parang yun yung pwedeng maka-disappoint. So, ano ba yan? Yun na nga lang yung kulang eh. Sa collection ko, hindi ko pa rin nakuha. Parang ganun. Okay? What's at the bottom of your deck? It's Nine of Wands.
This is putting up boundaries, Leo. It could be. Kasi nga, nakikita ko na itong person na to will reappear into your life again. At ikaw na naman ito, na naglalagay ka na naman ng bakod. Kasi nga siguro ayaw mo na off limits. Alam mo, parang off limits na tong person na to sa'yo eh. Ayaw, gumawa ka na ng distansya. Ayaw mo na. Magsiset ka na naman ng boundaries protection mo dyan. Kasi ayaw mo na mas ma-disturb na naman yung energy mo or yung peace mo nitong tao na to na keep on coming back sa iyong buhay. Okay, so that's all for now, Leo. Godspeed, babush.